Yumukod umano ang China, mga kaistorya, sa South Korea at mistulang nagmamakaawa pa sa Japan. At tungkol naman po sa mga balita dito sa Pilipinas, aminado po si Senator Bato de la Rosa na tagilid si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil sa kadaldalan. At ito umanong si Attorney Harry Roque, mga kaistorya, ay takot sa sariling anino. Aba, ano kaya ang nangyayari? Bakit ganun, mga kaistorya? Yan po ang mga balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Huwag na po tayo, mga kaistorya, magpaligoy-ligoy pa. Mag-share na po ako sa inyo ng atin pong mga referensya. Paki-share po at paki-like. Ano po, mga kaistorya? Ito na po. Palakihin ko para po mabasa ninyo. Tingnan po ninyo ang title, ha. Voice of America. China bends to Seoul's demands on tracking fishing boats. Bakit ganun? Ano ho, mga kaistorya? Actually, may nangyari po, mga kaistorya, ano ho, na ito pong illegal na nangingisda sa exclusive economic zone ng South Korea. Ito po ay Chinese fishing vessels. Gumanti dito, mga kaistorya, ang South Korea. Tingnan nga po ninyo ang title. Paliitin ko kasi baka ako ay makopyright. Ano po? Sana ay walang ads para makita po ninyo kahit saglit man lang. Ayun, ayan winawater cannon din nila mga kaistorya. Sana dito sa Pilipinas ay ganoon din. Kaya lamang alam natin mas malakas po ang South Korea kaysa sa atin. At ito pa nga pala, maidagdag ko. Hindi ko na nabanggit kanina sa bungad ng atin pong content. Alam niyo ho bang itong mga Chinese vessels, maging yung kanilang research vessels, dyan man po sa West Philippine Sea, maging dyan po sa Pasipiko, sa tinatawag po nating Philippine Sea, ay wala na pong lusot ang China dyan dahil namomonitor na po sila, mga kaistorya, kahit saan sila magpunta, namomonitor na po ng atin pong Navy at tumutulong sa atin ang mga allied countries natin para po hindi makalusot saan mang lokasyon sila pumunta itong mga Chinese vessels na ito. Napakaganda ng nangyayari ngayon. Mga kaistorya, Okay, basahin natin ito. Balik po tayo rito. Ang sabi po dito, a new maritime deal requiring Chinese fishing vessels to keep location tracking devices turned on when operating in South Korean waters signals a concession by Beijing, a small gesture to save ties from declining further with Seoul, expert say. Alam niyo, mga kaistorya, may alitan din ito si China at saka si South Korea. Kagagawan din naman po ni China. Mapambuli kasi ito So, ito ay ikwento ko na lamang itong nilalaman itong balita na ito ni Voice of America, mga kaistorya. So, hinuli nga po, ay hindi ho kayang basta-basta bulihin ng China ang South Korea kasi nga gumagante. Di ngayon, ang nangyari, mga kaistorya, lumambot ang China. Di pumayag siya sa kasunduan na gusto ng South Korea. Inilatag ng South Korea. Na dapat yung kanilang mga vessels, Chinese vessels, mga kaistorya, ay lagyan nila, instalan po nila ng location tracking devices para po mamonitor ng South Korea kung saan man lumalarga ang mga vessels ng China. Abay, isipin ninyo, pumayag po dito ang China. Ayan, China agreed with South Korea that it will be mandatory for its fishing fleets to install and keep on the internationally accepted automatic identification system while sailing in South Korea's exclusive economic zone starting in 2024. The requirement to install and turn on the location tracking devices, yan yung binabanggit ko sa inyo, will help South Korea deal with China's illegal fishing. Seoul's Ministry of Oceans and Fisheries said in a statement announcing that deal on November 3. Kita ninyo, mga kaistorya. Pumayag pala talaga, mga kaistorya. 2023 pa ito nangyari. Pero ito po, existido hanggang ngayon. Kaya nga po, itong ipinakita ko sa inyong ito, mga kaistorya, in-upload ni China Observer 2 weeks ago, ay kinumpis ka ng
South Korea. Bakit? Hindi na makulusot yung mga fishing vessels po ng China. Namumonitor ng South Korea saan man sila magpunta. Dahil po dito sa balitang ito, abay noon pa palang 2023, lumambot na si China sa South Korea. Sana ganito rin sa Pilipinas. Isa pa, ang Japan. Hindi rin kayang basta-basta bulitin. Sabi ko sa inyo ito po ay halimaw ng World War II itong Japan. Di ba may content ako niyan, mga kaistorya? Kailan ko lang in-upload? Di po ba? Yan. Halimaw na natutulog na sana, ginising pa ng China. Isa nga po ang China sa in-invade ng Japan during World War II. Di po ba, mga kaistorya? Hindi niya kayang basta-basta pataubin ang Japan. At kung pag-uusapan ng teknolohiya, nako po, hindi yan kayang ungusan ng China, mga kaistorya. And speaking of Japan, mamaya masusurpresa pa kayo kasi sa ibibigay ko sa inyong balita Speaking of Japan, ito po, tingnan ninyo. Dito, sa balitang ito ni Reuters, nagmistulang nagmamakaawa ang China sa Japan noong nagpalit po sila ng bagong minister, mga kaistorya. Ito po yan. China urged Japan to maintain mutually cooperative, non-threatening ties, says Wang Yi. Diyan pa, understood na Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yun Yung title pa lang Palakihin ko. China hopes Japan will work with it to maintain a mutually cooperative, tingnan ninyo itong termino na ito, non-threatening positioning between the two countries. Chinese Foreign Minister Wang Yi told Japan's National Security Advisor Takeo Akiba on Monday. During a phone call, Wang expressed hope that Japan's new cabinet would bring a fresh outlook and that China-Japan relations could embark on a new beginning, states news agency Xinhua reported. Anong ibig sabihin noon? Pumapalag kasi sa kanila ang Japan. Lumalaban. Lumalala ang tensyon din sa kanilang dalawa. Allied countries natin yan, mga kaistorya. Kailangan daw ang pag-asa ng China, ang gusto ng China ay sana raw yung non-threatening po, mga kaistorya, na relasyon nilang dalawa. O di anong ibig sabihin nun? Di parang nagmamakaawa nga. Ang problema dito, mga kaistorya, ito na. Paano maglulubag ang loob ng Japan sa kanila? Binubuli din po nila, mga kaistorya. Di ba? Real talk yun. Speaking of Japan also, mga kaistorya, ito po Dahil po, mga kaistorya, sa Japan, tinimbrehan tayo ng Japan na ito pong research vessel ng China galing Japan ay papunta ng Philippines O di na-alerto ang Pilipinas. Sabi ko sa inyo, namomonitor na ang galawan ng China ngayon. Maging dyan sa South China Sea, maging dyan sa Pasipiko. Wala na silang malusutan. Minomonitor na po sila ng Amerika, ng Pilipinas at ng mga allied countries natin. Alam ng China yan. Kaya nga asar na asar ang China ngayon. At meron po tayong mga kaistorya. Actually, ito kung hindi ako nagkakamali, meron pong pag-aari ng isang pribadong malaking kumpanya na satellite na nagmo-monitor po sa galawan po ng China, West Philippine Sea at Pasipiko. Dati ko na rin binanggit na research ko, mga kaistorya, na yun pong galaw ng pwersa ng Russia dyan sa invasion of Ukraine, mga kaistorya, minomonitor din ng isang pribadong satellite at yun po'y ibinabato nila sa Ukraine. Ganon din ang nangyayari ngayon dito sa rehiyon po natin, namumonitor ang galawan ng China. Okay, nabanggit ko lang, dagdag impormasyon lang. Balik po tayo dito. One of the Chinese navies, ito pala'y warship, kung hindi ako nagkakamali, hindi man warship ay puwersa ng Navy. One of the Chinese navies, Dongdiao class electronic surveillance vessels has been detected sailing in the Philippines. Na-detect, ayan po.
Bakit? Papaano na-detect? In recent hours, Japan has reported the presence of People's Liberation Army Navy vessels near its waters. Sa dahil pala sa Japan, heading toward the Philippine Sea. According to information released by Japan's Joint Staff Office, these vessels belong to the Dongdiao class surveillance ship. Ayan, no. Yan po yun, mga kaistorya. May post pa nga eh. Ayan, no. Kung hindi ako nagkakamali, sa Expo ito eh. Kaya lang, siyempre, di natin maiintindihan to. Pero siyempre, ito ang binasihan, mga kaistorya, na report ng Japan. Ayan po yun, oh. Minomonitor, mga kaistorya. Oh, di ho ba? Di ho ba, mga kaistorya? Ganda, no? Tuloy, isa pang balita. Dito naman, sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi sila dahil kahit saan sila pumunta, namumonitor sila, wala nang lusot. West Philippine Sea, China fishing vessels, boats from other countries monitored. Bakit namumonitor daw po Ang sabi dito, 2 Chinese fishing vessels were monitored along the country's east coast within the exclusive economic zone, according to Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Minomonitor pala ng Philippine Navy, mga kaistorya, itong fishing vessels na ito ng China. Okay, pasensya ulit sa pronunciation ko, pagtiyagaan yun, alam kong kahinaan ko yan. Trinidad confirmed this in response to questions about the Chinese vessels, though he stated that further details on their exact location, so on and so forth. Mga kaistorya, minomonitor sila, di ba? Yes, we have monitored them. Latest location, I have to get the exact latitude and longitude, but from the report we received last night, we have monitored them on the east coast of the country. Ayan, sabi ko sa inyo, mga kaistorya, naniwala na po kayo, no? Ito pa, dagdag na balita. Isipin ninyo, lagay na binanggit ko, pagkalayo-layo na ng European countries, bakit nakakarating sila dyan sa South China Sea? Bakit nakakarating sa Indo-Pacific region? Bakit po nagpapatrolya sila dyan? Iisa ang dahilan, gaya ng lagi at matagal ko nang ipinapaliwanag sa inyo. Royal Navy increased naval patrols. Naval patrols daw po, dinagdagan ng Royal Navy, dyan po sa Indo-Pacific region, kasama sa Indo-Pacific po ang South China Sea, ang West Philippine Sea, to combat China in the wake of HMS Prince of Wales deployment. UK pala ito, kung hindi tayo nagkakamali, palakihin ko nga. Pasensya sa mga ads, wala akong magagawa dyan. Hindi ko pwedeng, yan mga kastor. Wala akong control dyan, Ito po yan. The Royal Navy will expand its presence in the Pacific Ocean, pati sa Pasipiko, to combat China's influence in the wake of deploying aircraft carrier next year. Kita po ninyo, mga kaistorya. Hindi lang sa sa bagay, pag sinabi mong Indo-Pacific, mga kaistorya, nag-i-extend yan hanggang dun po sa West Pacific, hanggang sa may gilid po ng Pasipiko na bahagi na ng Amerika. Mula dyan sa may karagatan, sa gilid po ng Africa, dadaan sa Indian Ocean, South China Sea, papunta na dun, palabas sa Japan, sa Pasipiko. Yan po ang Indo-Pacific region, mga kaistorya. Kita po ninyo. Yan ang sabi dito, Prime Minister Sir Keir Starmer has laid out plans for a greater naval presence in the Pacific while on a visit to Samoa on Saturday, so on and so forth. Okay. Tapos na tayo dyan. Punta na tayo dito sa mga balita, mga kaistorya. Duterte Camp. Ang binabanggit dito ni Impact Leadership, mga kaistorya, ay ang sinabi mismo ni Senator Bato de la Rosa. Pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya. Di ba nagsalita siya doon? Pero depende na sa kanya yan. How is he going to defend himself? Yung mga sinabi ni Duterte doon po sa Senate probe, agilid siya roon. Under oath siya Aminado. Si Senator Bato de la Rosa, yan na nga ba ang sinasabi ko Hindi pwedeng salita ka lang ng salita para lang ipakita mong ikaw ay magaling. Di ba, mga kaistorya? Sabi pa ni Panelo daw yun daw po, mga kaistorya, figure of speech lang. Abay, sabi naman ni Senate President Jesus Escudero, mga kaistorya, abay, under oath, hindi pwedeng sabihin biro lang. Oo nga naman, di ba?
mga kaistorya, aminado si Senator Bato de la Rosa, pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya. Senator Bato de la Rosa admitted that former President Rodrigo Duterte's testimonies before the Senate Blue Ribbon Subcommittee regarding his bloody war on drugs could potentially be used against him. Pwedeng magamit ikalaban sa kanya. During the hearing, Duterte admitted to the existence of the Davao Death Squad. Inamin yan mga kaistorya. And mentioned ordering police officers to incite crime suspects to resist arrest, thereby providing grounds to kill them. Ang utos niya ay i-provoke, kumbaga gawa ninyo ng paraan naman laban ang mga yan. Pag nanlaban, tudasin nyo. Yun yung order niya Pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya, De La Rosa said in a virtual briefing on Wednesday, October 30, acknowledging that Duterte's statements under oath carry legal weight. Diba nagsalita siya doon, pero depende na sa kanya yan how is he going to defend himself, De La Rosa, so on and so forth. Ayan, yun siya nga sinasabi, diba? ICC, minumonitor daw pong mainam. Mainam. Ibig sabihin nakatutok ang ICC, nagmumonitor dyan po sa developments mga ka-story sa investigation na yan sa Duterte. Muntik nang mamali ako May nanonood ba dyan papaitan? Ayaw kong bagitin yung tanong na yun, medyo yun Ew. Pasensya na kayo. Parang lang, slip of the tongue. The ICC is closely following developments in the Philippines related to its ongoing investigation, so on and so forth. Paiksiin ko na lang. Minomonitor daw po ng ICC, mga kaistorya. Sabi dito, ayan The office's investigation are built from a wide range of sources. They can encompass Article 15, communications, information from states, international partners, and civil society, open source information, and the direct collection of evidence by the office, including interviews with witnesses. In the light, the office follows developments in the Philippines closely as to their relevance for its ongoing investigation. International Criminal Court. Ayun na nga ba, sinasabi ko mga kaistorya. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, nagpaalala si Senator Risa Hontiveros sa unang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Subcommittee noong Lunes, October 28. Ito pansinin po ninyo ito. Na huwag gawing katatawanan ang mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga patayan sa drug war ng kanyang administrasyon. Siguro tigilan na natin na normalize at gawing katatawanan ang patayan. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, palakihin ko ito. Usapin sa pagpatay, huwag gawing katatawanan. Senator Risa, seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcommittee, si Pimentel, na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napakakaswal na sagot o mga sagot ni dating Presidente Duterte tungkol sa patayan at tumatawa, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. Ano yun? Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Nakakalungkot, mga kaistorya, no? Maliit pala, pasensya na kayo. Nakakalungkot, mga kaistorya. Na kumbagay parang napakagaan lang, kumbagay parang binibiro-biro lang ang buhay ng mga Pilipino. Yun lang yung napansin ko. Nakakalungkot. Tuloy. Inihayag, 24 minutes ago pala ito. Inihayag ni Senate President Chis Escudero nitong Martes, October 29 sa kapihan sa Senado ang datos sa krimen noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kasi sabi daw mababa daw po ang antas ng krimen. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun, di ba? At kanyang controversial na anti-drug war kung saan libo-libong extrajudicial killings ang naganap. Batay sa nakuha ni Escuderong datos sa crime index mula sa Legislative Budget Research and Monitoring Office, umabot sa 196,518 ang mga krimen noong July 1, 2016 to April 21, 2018 na unang bahagi ng termino ni Digong kumpara sa 71,544 krimen mula July 1, 2022 to April 21, 2024 na unang bahagi ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isipin ninyo, 196 mula sa 7. Na triple, triple. Sinabi ni Escudero na hindi pwedeng bilangin ang mga kaso ng krimen sa buong termino ni Digong dahil nangyayari ang pandemic dito. Maraming nagigpit dahil sa bawal
lumabas noon. Ayan. Palakihin ko nga. Bumaba daw ang kriminalidad noong panahong may mga EJK na nagdidebate sila. So kinuha namin ang data dito sa LBRMO. Ang crime index noong July 1, 2016 to 2018 to April 21, 2018, mas mataas ang krimen noong panahong iyon ng 60%. Halos triple, sabi ni Senate President Francis Jesus Escudero. Kita ninyo. Ano yun, nagbubulahan, di ba? Bubulahan pa tayo. Matatandaan noong Lunes, mga kaistorya, Oktubre 28, todo tanggi, si Bato daw po, mga kaistorya, sa aligasyon ni Chel Jokno na ipinag-utos nito ang summary execution ng mga pinaghihinalaang drug personalities na ipinatupad na drug war noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inakusan ni Jokno ng free legal assistance group si De La Rosa na may direktang kinalaman di umano sa extrajudicial killings ng mga pinaghihinalaang drug personalities noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Jokno, makikita sa Command Memorandum Circular number 16-2016 na nilagda ni Bato noong Hulyo 1, 2016 na 5 beses nabanggit ang salitang neutralize. Hindi daw po ang ibig sabihin ito yan tudasin. Mga kaistorya. Binakbakan niya si si Jokno. Ngayon, ang nagrebattle naman mga kaistorya, si Trillanes. Yung salitang, neutralization in AFP, PNP parlance means to kill. Yan daw po yun, mga kaistorya. Sabi ni Trillanes. Sabi naman po ni Senator Pimentel ay hindi na daw po kinakailangan pang umattend ulit ni Duterte sa Senate probe sa susunod. Bakit? Inamin na rin naman ni Duterte, mga kaistorya. Umamin na si Duterte. Ano yung inamin ni Duterte doon, mga kaistorya? At the same time, Duterte also admitted having a death squad made up not of police officers but of individuals he called gangsters. Sa palagay ko, mga kaistorya, sapat na rin naman yung mga narinig nating sinabi ni Digong. Di ba, mga kaistorya? Anyway, mas maigi siguro, umattend pa rin. Alam nyo kung a-attend pa rin yan si Duterte, palagay ko lang, mga kaistorya, mas malalagay siya sa tagilid na sitwasyon. Mas marami siyang sasabihin na pwedeng magamit laban po sa kanya. Di po ba, mga kaistorya? Dito naman tayo kay Harry Roque. Dagdag na balita. Takot sa sariling anino. Ang sabi po, mga kaistorya, ni Peoples Tonight. Sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ngayong Martes, Oktubre 29, na sasagutin niya ang qualified human trafficking complaint na inihain laban sa kanya, ngunit nanindigan na maraming paraan para gawin ito bukod sa personal na pagharap sa Department of Justice. Ayon kay Roque, maaari siyang manumpa sa authenticity ng kanyang counter affidavit sa harap ng mga prosecutor ng ibang legal entity sa halip na humarap sa DOJ. Pwede pong manumpa sa kahit kaninong piskal o kahit kaninong pwedeng magbigay ng panunumpa ni Roque. Ewan ko lang kung lulusot. Yung sinasabi niyang yan, mga ka-story. Diba? Kung halimbawa sa korte, patawag ka ng korte, pwede bang hindi ka a-attend? Diba? O ano yun? Diba? Mga ka-istorya. Ito ay matapos maghain ang mga otoridad ng supplemental complaint affidavit laban sa kanya nitong Lunes, Oktubre 28 at idinagdag siya sa initial na reklamo. Inanuhan nga po yun. Ang kaso ay human trafficking. Pwede ba yun? Hindi ka a-attend. Di ba, mga ka-istorya? Harry Roque, walang balak humarap sa DOJ. Ako po ay magsasampa ng aking depensa dyan sa counter affidavit. Pero iba't ibang pamaraan po ang pinapayagan ng ating rules kung paano po gawin yan. Tingnan natin, mga ka-istorya. Ito pa, si Bongo. Ano to? Parang credit grabbing. Bongo falsely takes credit for SCTRO on PhilHealth Fund transfer. Kasi tini-RO ng Korte Suprema yung PhilHealth Fund transfer. Nakisakay si Bongo? TRO resulted from isang bayan Pimentel Colmenares petitions. Senator Bongo recently took credit for the Supreme Court's temporary. Yan nga. Credit grabbing si Bongo. Ayan hindi naman siya kasama dyan
Sabi ha. Sabi ni impact leadership, ano ba yan? Ito pa, sinubukan umano ng isang Chinese na suhulan ang mga taga-NBI na ang total ay nagkakahalaga ng 5.1 million peso. Kita nyo, ginagamit talaga ng mga walang hiyang Chinese na ito mga kaistorya ang pera, no? Sinisilaw ang mga Pilipino. Mabuti lang hindi nasilaw ang atin pong mga taga-NBI. Kudos po sa inyo. The alleged supervisor of 17 Chinese nationals, dami naman, who were arrested over scam operation, offered authorities 5.1 million pesos for their release para lamang pakawalan itong 17 Chinese national na inaresto dahil sa scam operation. According to Santiago, NBI agents ang inoferan. Bawat isa ng 300,000 pesos. Ang total ay 5.1 million pesos silang lahat. Grabe Mabuti na lamang ay hindi nasuhulan mga ibang klase talaga. Nai-exploit dahil sa grabe itong mga Chinese na ito. Mabuti na lamang iiba na ang sitwasyon ngayon. Nagkakabulgaran na. Dahil hindi basta-basta nasusuhulan ang atin pong mga autoridad ngayon. Tama yan. Huwag paggamit sa pera. Salamat po sa inyong lahat sa panonood ninyo mga kaistorya. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Ako yung maagang nag-upload. Hindi mo na live stream dahil nagluloko ang net natin ngayon. Alam niyo naman si Converge. Basta masama ang panahon. Naka po naman. Pakishare po at pakilike. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansa nga Pilipinas. Pasensya na kanina, hindi ko na malayan, maliit pala yung referensya natin. Sa susunod po ulit, bukas po ulit.